Tito, gusto mo bang mag-request ng kanta? Anong gusto mong ipatugtog? Wala pang kumpletong pagkain, bilisan mo na. Umalis ka na. Tito, gusto mo bang mag-request ng kanta? Isang kanta, 10 piso. Tara na, tara na. Hindi mo ba nakikita na umiinom kami? Huwag mong sirain ang saya ko. Bata ka pa. Siya ang may kapangyarihan dito. Taga rito siya. Huwag silang galitin. Walang masarap na pagkain dito. Magsimula na tayo. Huminto ka. Kumanta ka ng 2 para marinig ko. Mengje, huwag mong ipagpilitan ang bata. Ganito, ako ang magbabayad sa pagkain na ito. Pinaawit ko siya. Tito, kakantahan kita ng isang awit. Isang awit na gusto ko. 星星不说话，地上的娃娃像妈妈，天上的 Ay, ang ganda ng pagkanta ng batang ito. Mas maganda pa kaysa sa marami. Mga profesional na singer na narinig ko. Nga, 呀，鲁冰花。 kung pangit, palitan mo na lang. Pasensya na, Tito. Sige, tanga, palitan mo na lang. 亲的我的宝贝，我要越过海洋，寻找那已失踪的彩虹。 Pangit. Palitan. Palitan. Tito. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Marami pang kanta si Tangtang. 多么熟悉的声音，陪我多少年风和雨。 Palitan mo. Palitan mo. Palitan mo. Anong klaseng bagay ito? Tito. Anong mga kanta ang gusto mong pakinggan? Si Tangtang ay matututo na. Siguradong ikasasaya mo ito. Itong batang ito ay mahusay kumanta ng bawat kanta. Itong tao ay sinasadya talagang bully siya. Kahit ano paman, hindi pwedeng saktan ng isang bata. Talagang bully. Ayos ka lang ba? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ha? Ikaw si Chali. Huwag mong sabihin sa iba. Gusto ka ni Papa at ako. Araw-araw naming pinapakinggan ang kanta mo. Tiali, bakit ka umiiyak? Nabangga ka ba ni Tangtang at nasaktan? Hindi. Bigla lang naisip ni Tita ang isang bagay. Yung nakakalungkot na bagay. Kaya nga, may magic si Tangtang. Siguradong makakapagpasaya sa'yo. Magic. Ang kantang ito ay may mataas na pangangailangan sa ritmo at damdamin. Napakataas ng mga hinihingi. Ang batang ito ay talagang napakahusay sa paghawak nito. Tita Lee, maraming tao ang katulad ni Tangtang na talagang gusto ka. Ayaw nilang makita ang sama-sama mong nararamdaman. Ang bait-bait ni Tian Jilianye. Ikaw ay nagkasakit. Ako ang tatay mo ang nagkasakit. Nangyari ang aksidente 1 taon na ang nakalipas. Hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon. At ang nanay mo, kumusta? Sabi ng tatay. Pumunta ang nanay ko sa malalayong lugar. Pero tiyak na babalik siya. Sa panahong ito, si Tangtang ay tiyak na magsisikap na kumita upang gumaling si tatay. Pagbalik ni mama, magsasama-sama kaming lahat. Hindi na kami muling paghihiwalay. Pero bata ka pa rin. Si Tangtang ay hindi na maliit. Ako ay 6 na taong gulang na. Ang aking anak na babae, dapat ay 6 na rin siya ngayon. Tangtang. Sa tingin ko, ang kanta mo ay magaling talaga. Ikaw, gusto mo bang sumali sa maliit na patimpalak ng mga awit? May premyong 100,000 piso. 100,000 para magpagamot si Papa. At marami pang natitira. Pero may sakit pa si Papa.
Hindi maaaring umalis si Tangtang sa kanya. Napakabait ni Tangtang. Mainit ang kamay ni Chali. Parang kay Mama. Tita Lee, salamat sa'yo. Gusto ka rin ng tatay ko. Kahit na siya ay nasa koma. Pero araw-araw kong pinapatugtog ang mga kanta mo sa kanya. Maaari mo bang pirmahan siya? Nandoon lang ang kwarto niya. Okay. Hindi na maganda, Guro Lee. May nangyaring problema sa grupo ng programa. Bumalik ka na agad. Napakadali. Mayroon pa akong kaunting gawain dito. Sandali lang. Tita Lee, umalis ka na agad. May pirmahan na ako. Maaari kong ibigay ito kay Papa. Si Tangtang ay talagang isang matalinong bata. Magsisimula ang kompetisyon 3 araw mula ngayon. At babalik siya. Kung sakaling naisip natin si Mama, pwede tayong kumanta. Yung kanta na ibinigay ni Mama kay Tangtang, ng tatay mo. Lumalabas na ang blood clot sa ulo niya. Lalong lumalaki. Kailangan niyang operahan sa loob ng 3 araw. Kung hindi, delikado ang kanyang buhay. Kung hindi, maaaring mapahamak siya. Kuya Wu, may pera si Tangtang. Kailangan mo akong tulungan na iligtas si Papa. Tangtang, masyadong kritikal ang sitwasyon ngayon. Hindi sapat ang perang ito. Kailangan natin ng hindi bababa sa 100,000. 100,000. 100,000. Naisip mo pa ang bata. Kuya Yanming, nakakita ako ngayon ng bata na ang pangalan ay Tangtang. Magaling siyang kumanta. Naisip ko nga, kung nabubuhay pa ang anak ko, tiyak na magiging katulad niya. Matagal nang nakalipas ang bagay na ito. Matagal na. Huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Nasaan ang kwintas ko? Alam kong naaalala ko. Inilagay ko ito sa bag ko. Ah, nawala na. Ibig sabihin, panahon na para kalimutan na ito. Ganito. Anong klaseng gusto mo? Gagawan kita ng isa pa. Hindi, iyon lang ang tanging iniisip ko. Hindi ko maaring mawala iyon. Yuyu. Huwag mo akong sisihin. Yung bata. Kailangan itong mawala sa puso mo. Ang bayad sa operasyon ng tatay mo. Kailangan ng hindi bababa sa 100,000. 10 milyon. 100,000. Wu, pakiusap, tulungan mo ang tatay ko. Si Tangtang ay pwedeng araw-araw kumain ng kalahating manto. Magtipon ng mas maraming bote. Maghugas ng mas maraming plato. Kumanta ng mas marami. Iuwi ko ang pera sa'yo. Hindi pwedeng wala si tatay sa buhay ni Tangtang. Tangtang. May mga patakaran ng ospital. Talagang wala na akong magagawa. Ito ang kaunting pasasalamat ni ate. Hindi ito marami. Tanggapin mo na. Tito Liu, bakit kayo nandito? Mirndeganye, ang tatay mo ay kailangang magpatingin para sa operasyon. Nabalitaan na namin lahat. Yung mga anak kong walang utang na loob, hindi na rin ako inaalagaan. Salamat na lang at inalagaan mo si Uncle. Kung hindi, siguro, matagal nang wala si Uncle. Kunin mo itong pera. Niyan. Nasa ospital ang kuya sa mga panahong ito. Ikaw ang nag-udyok sa akin na lumaban. Kumuha ng pera para ipagamot ang tatay mo. Tangtang, matagal na tayong magkakilala. Alam ng lolo mo kung gaano kakahirap. Sana gumaling na ang tatay mo. Ano niya malalaman ang kantang ito?
Akala ko ikaw ang batang iyon. Lin Chen, inayos mo muna ang batang ito. Nalihim na makipagkita kay Yueyu. At pinapunta mo siya sa kompetisyon. Gusto mong maging kamag-anak si Yueyu. Talagang masama ang iyong intensyon. Hindi ka kwalipikado. Umuwi ka na. Bakit? Teka, tingnan mo ang suot mong luma. Ito ay isang maliit na kompetisyon ng mga batang mang-aawit. Hindi ito lugar para sa iyo na mamalimos. Pero si Tita Lee, nang ibinigay mo ang imbitasyon, hindi mo sinabi kung anong susuotin. Baka pangang banggitin mo si Guro Lee. Sa itsura mong mahirap, makikilala ka ba ni Guro Lee? Yung imbitasyon mo, sigurong fake yun. Gusto mong pumasok para kantahan. Walang pinto. Walang pinto. Hindi nagsinungaling si Tangtang. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Anong estado ni Yueyu? Sabi mo lang makikita mo siya. Pero hindi pa dumating si Teacher Lee. Siyempre, depende sa sinasabi mo. Ano ba to? Huwag ka nang magpahuli. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip. Tangtang, hindi alis. Si Tangtang ay sasali sa paligsahan. Huwag kang mag-alok ng inumin kung ayaw mo. Palayain mo ako, palayain mo ako. Parang naririnig ko. Tinig ni Tangtang. Hindi ko alam kung darating siya o hindi. Anong Tangtang? Nawala na ang mga bata. Pasok na rin tayo. Etley. Tangtang. Parang nakarinig ako ng mali, ano? Anong nangyayari sa batang ito? Parang nagkalat na nag-aani ng basura. Sobrang hindi ito magalang. Sa kompetisyon at sa mga hurado, di ba? Tanga. Hindi mo pa nga mapanatili ang isang bata. Hindi mo pa mapanatili ang isang batang may isang ginto. Paano nangyari ito? May nangyari bang hindi maganda? Yueyu, ito ay isang paligsahan. Bilang isang hurado. Ngayon, umakyat ka at alagaan. Baka may magsabi na may itinatagong lihim ang batang ito. Tatay, nagawa ni Tangtang. Si Tangtang ay tiyak na. Si Tangtang ay tiyak na. Si Tangtang ay tiyak na. Nagsusumikap para manalo ng kampyonato. Hindi pa nagkakakilala. Si Yueyu ay napakabait sa batang ito. Napakabait niya. Kung talagang papayagan siyang kantahin ang kantang iyon, magkikita sila. Lahat ay magiging maayos. Tapos na. Dahil nandito na ang mga kalahok. Simulan na natin ang laban. Pasensya na mga kaibigan. May sira ang accompaniment. Kailangan pa. Hanggang bukas bago ito maayos. Tama pa kanina. Bakit bigla na lang nasira? Kung masira ang backing track, paano ka kakanta? Batang maliit. Umalis ka na. Babalik ka ulit next time. Pwede kang kantahin ng walang backing track, give ni Ruanje. Noong nasa restaurant si Kienze Ruanje, nagbigay sa tito at tita. Kumanta na rin siya ng walang kasamang musika. Akala ko'y nagbebenta siya ng kanta sa kalye. Bata lang siya. Pakiusap, linawin mo. Dito ay isang formal na kompetisyon. Hindi ito pamilihan o restaurant. Tangtang. Malaki ang pagkakaiba ng i-kapela at may kasamang musika. Talagang malaki ang agwat. Kaya, nandito lang. Pumili ng isa sa mga batang kumanta. Gawing kampiyon. Kaya nga, si Tia mismo ang magbibigay sa iyo ng akumpanya. Ikaw ay isang reyna. Sa isang batang kumakanta sa kalye. Akumpanya. Sa harap ng napakaraming tao. Kung ipalalabas ito, hindi maganda para sa iyo. Ayos lang yan. Tangtang. Gusto mong kumanta kasama si Tia. Salamat, Tia Lee. Ang lambing ni Tia Lee. Parang ina. Dahil handang tumugtog si Li Tianhao. Ay, yun ang pinakamaganda. Magandang araw sa lahat. Ako si Lin Tangtang. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kantang
Sandali lang. Siya ay isang magnanakaw. Hindi karapat-dapat na sumali sa kompetisyon. Brother Yanming, ano nang sinabi mo? Nandito ang kwintas na nawala mo. Katatapos ko lang sa pintuan. Nakita kong personal na itinago niya ang kwintas. Itinago niya. Itinago na niya. Siyang tiyak na nagnakaw. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako nagnakaw. Nangyari lang ito sa akin. Na nahulog sa ospital. Nakuha ito ni Tangtang. Ibalik mo ang kwintas na ito. Kay tita, okay lang. Hindi, Tita Lee. Ang kwintas na ito ay sa mama ko. Iniwan sa akin. Simula pagkabata, suot ko na ito. Ito ay iniwan ng ina niya sa kanya. Siya ba ang aking anak na babae? Impossible. Patay na ang anak kong babae. Ang kwintas na ito ay ginawa mo mismo. Paano pwedeng mangyari? Ito ay iniwan ng kanyang ina. Tama ka, Guru Lee. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ito ang pinakamahalaga sa'yo. Ang pingan ng kapayapaan. Bata pa ang batang ito. Bakit mahilig pa rin siyang magsinungaling? Tangtang. Ang kwintas na ito ay napakahalaga para sa tiyahin. Ibalik mo ito sa akin. Gagawin kong parang walang nangyari, okay? Walang nangyaring masama, tama ba? Hindi nagsinungaling si Tangtang. Ito ay ibinigay ng mama kay Tangtang. Mula pagkabata, suot na ni Tangtang ito. Tangtang, humahanga ako sa iyong talento. Kawawa ang iyong kalagayan. Akala ko mabait kang bata. Inimbitahan pa kita. Sumali sa paligsahan. Ngayon talaga, nasira ang aking tiwala sa iyo. Wala akong. Si Tio Liu sa ospital. Si Lolo Zhang ay makakapagpatotoo. Nakita nila. Nasuot ko ang kwintas na ito. Kinuha ito sa akin. Huwag, ito ay kay Tangtang. Ibigay mo na. Hindi. Yuyu. Ibalik mo sa akin. Iyan ay ibinigay sa akin ng mama. Dadalin ko siya agad. Hindi pwedeng umalis si Tangtang. Talagang hindi nagbabago ang ugali. Bumangon ka na. Anong ginagawa mo? Tita Lee, narito ang kwintas para sa'yo. Ayaw na ni Tangtang. Pero sabi ng doktor ni Papa, kailangan ng 100,000 piso para sa buhay. Pakiusap na. Pahintulutan mo akong sumali sa kompetisyon. Ay naku, tingnan mo. Medyo kawawa ang batang ito. Si Tangtang ay tanging ama na lamang. Pakiusap na, Tita Lee. Nagkamali si Tangtang. Hindi dapat sumagot si Tangtang sa'yo. Tama na. Isa lang siyang bata. Normal lang na magkamali siya. Hinintay pa ng tatay niya ang pera para sa ikabubuhay. Bakit ko pa siya papatulan? Yuyu. Ito ay isang paligsahan. Kung papayagan lang natin siyang makalusot ng ganoon, hindi lang sasabihin ng iba na ikaw ay nakikialam at nagkakalat ng chismis. Maaari rin nilang sabihin na hindi mo alam ang tama at mali. Kaya bahala ka na dyan. Batang ito, mas bata ka pa sa akin kung makipag-away ka. Hinding-hindi kita papayagang. Agawin si Yuyu. Umalis ka. Bitawan mo ako. Ang ganda ng pagkanta. Anong kanta ito? Sobrang ganda nito, parang Diyos. Ang sarap pakinggan. Para itong himig ng langit. Para itong himig ng langit. Sobrang damang-dama, nakakaantig. 5-3-1-1-6-7-1-1. Ang salitang ito ay sobrang ganda. Kapag lumaki na ang anak namin, ang unang gagawin ko ay turuan siyang kantahin ang kantang ito. Sino ang nagturo sa iyo nitong kanta? Siguro,
Ikaw ang aking anak na babae. 有一天，星矢去了远去远方，摘朵花儿做翅膀，迎着风飞扬。 Sino ang nag-utos sa'yo na kantahan ako? Bumaba ka dito. Tama na. Yuyu, bakit ang batang ito ay may ganang pa? Walang galang sa mga patakaran ng kompetisyon. Ninakaw ang mikropono para kumanta. Dadalin ko na siya. Ang kantang ito. Sino ang nagturo sa'yo? Tita Lee. Sabi ni Papa, ang kantang ito ay iniwan ni Mama para sa akin. May problema ba? Ikaw ang aking anak. Pasensya na, Yuyu. Ang bata ay bagong isinilang. Ay wala na. Impossible. Niloloko mo ako. Bitawan mo ako. Ibalik mo sa akin ang aking anak. Hindi. Patay na ang aking anak. Nawala pala ang anak ni Charlie. Ang kawawa. Talagang niloko si Yuyu noon. Tama na patay na ang bata. Kaya kahit anong mangyari, hindi na makikilala ni Yuyu ang batang ito. Lin Chen. Napakabagsik mo na itinuro mo ang kantang ito sa ibang tao. Guru Lee, maaari bang malaman kung kanino mo iboboto? Ako ay hindi boboto. Iboboto ko si Son Yanyan. Maganda ang kanyang boses. At mahusay siya sa pagkuha ng emosyon. Sa totoo lang, dapat si Lin Tangtang ang pinakamahusay na nag-perform. Ngunit, seryoso niyang nilabag ang mga patakaran ng kompetisyon. Nagnakaw siya ng ari-arian ng iba, hindi magandang asal. Kaya't bumoto rin ako para kay Son Yanyan. Ang maliit na kampiyon sa kantahan ngayon ay si nanalo ng premyo. 1-0 milyon yuan. Hindi pwede, Tita Lee. Tangtang, talagang wala siyang nagnakaw sa'yo. At iyon ay kay Tangtang. Pakawalan mo ako. Nindigons, kailangang iligtas si Daddy. Aking anak. Kung sana buhay ka pa. Miss na miss kita, nanay. Daddy. Nindigan eh. Daddy, sa wakas nagising ka na. Matagal kang natulog. Araw-araw kitang iniisip. Gusto rin ni Dad na si Tangtang. Tangtang, kakagising lang ni Dad. Tandaan mong, pakainin niya ang nutrisyon na sopas. Salamat, Atwu. Salamat. Naging payat. Itim. Tangtang. Ikinuwento ni Dr. Wu sa tatay mo ang lahat ng nangyari nitong 1 taon. Pasensya na. Ako ang nagdulot ng problema sa'yo, tatay. Na pinasakit ka ng ganito. Hindi pagod si Tangtang. Maraming tao ang nakilala ni Tangtang na may mabuting puso. Ngunit hindi nakatulong si Tangtang na makakuha ng pera para sa kanyang ama upang magpagamot. Tangtang. May kanya-kanyang kapalaran ang tao. Hintayin mong umalis ang ama. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Huwag sabihin ng ganito ng tatay. Siyempre. Tatay ay tiyak na mabubuhay ng maayos. Kasama si Tangtang. Tatay, uminom ka na ng sabaw. Maging maayos ka na agad. Tangtang, hindi ka pa kumain, di ba? Hindi gutom si Papa. Ito para sa'yo. Ayaw uminom ni Tangtang ng sabaw. May masarap na pagkain si Tangtang. Halika, Tangtang. Ayaw uminom ni Papa ng sabaw. Gagamitin ni Papa ang sabaw para makipagpalitan ng manto kay Tangtang. Kamusta?
孩子会穿过大雨，去懂人间的道理。我只能唠叨，因为我已帮不上力了。At Liu, kung alam lang ng anak, nasa ilalim siya ng lupa. Siguradong ayaw niyang makita kang ganito kalungkot. Ganito kalungkot. Pagkalipas ng 3 araw, ay ang party ng mga mahilig sa musika. Ikaw ang magiging sentro ng atensyon. Naghihintay silang makasama kang kantahin. Kailangan mong maging masigla. Ang love party ay lugar din para pumili ng mga talento sa usapin ng kakayahan sa pagkanta. Ang panalo ngayong pagkakataon ay para kay Tangtang. Kasalanan ko kung bakit nangyari ito. Nabahala ang bata. Isa siyang maliit na mandaraya. Kung hindi lang siya nadakip sa pulisya, ayos na rin yun. Pero kahit ano paman, nasa ospital din ang tatay niya. Kailangan niya ng pera. Kailangan kong pumunta ulit sa ospital para tingnan siya. Mayroon bang anumang makakatulong? Yu. Lin Chen, 6 na taon tayong hindi nagkita. Hindi ko akalain na muling magkikita tayo. Sa ospital pa talaga. Talagang may karma ang mga masamang tao. Anong sakit mo? Mukhang malapit ka ng mamatay, ah. Isa lang yun, maliit na sipon lang. Mukhang sa mga nakaraang taon. Ang saya-saya mo pala. Kung hindi ka sana. Masigasig na iniwan ako noon. Baka hindi ako naging kasalukuyang queen of the music industry. Bakit nandito si Tita Lee? Mukhang kilala niya ang tatay. Yu, pasensya na. Itago mo na ang mura mong paghingi ng tawad. Naiinis ako. Isipin mo na lang na bulag ako. Noong mga taong iyon, pinakain ko ang aso. Pero hindi ko inasahan na ikaw pala ang nagbigay sa akin. Kanta ng bata. Itinuro sa iba. Wala akong ginawa. Na nais pang magtanggol. Silin Tangtang sa kompetisyon. Kumanta ng kantang iyon. Na tanging ikaw at ako ang nakakaalam. Hindi mo ito ipinakalat. Sino pa ba? Nakita mo na siya. Talaga nga, kilala mo siya. Lin Chen, pwede kang maging walang puso sa akin. Pero ang namatay ay iyong anak. Wala ka bang kahit kaunting konsensya? Mukhang hindi pa niya alam na si Tangtang ay kanyang anak. Yu, hindi ganito ang sitwasyon. Sasabihin ko sa iyo, Lin Chen. Maaari kang malayang uminom. Ngunit hindi ko kailanman malilimutan ang aking minamahal na iniwan ako. Matapos ang 6 na taon, hindi ko makakalimutan ang aking pagsilang. At ang batang namatay. Pasensya na. Sa totoo lang, Tangtang. Sapat na. Ayokong marinig ito muli. Lin Chen, ako si Liu. Wala akong kinamumuhian sa buhay na ito. Maliban sa iyo. Tangtang. Tatay, okay ka lang ba? Narinig mo ang lahat kanina. Tatay, ibig sabihin ay mayroon kang anak kay Tita Lee. Bakit mo sinabi na ang kantang ito ay ibinigay sa akin ng nanay? Tao-tao, pasensya na. Sa totoo lang, ang iyong nanay ay tatay. Tatay. Ate Wu, kumusta ang tatay ko? Masyadong emosyonal ang tatay mo. Dahil dito, tumaas ang presyon sa loob ng ulo. Lumalala ang kalagayan. Kailangan ng operasyon bukas. 8 Wu, please. Tulungan mo ang tatay ko. Pakiusap. Tang, ang pinakamahalaga ngayon ay makakuha ng 100,000 pesos. Hindi ito kaya ng isang bata lamang. Kaya mong magawa. Kung talagang hindi na kaya, sumuko na lang. Ito ang tatay ni Tangtang. Hindi susuko si Tangtang. Aalis na ako para kumita. May plato pa ba ang boss? Pwede pa pang maglinis si Tangtang. Tito, yung maliit na violin. Paborito ko ito. Nang binili ito ng tatay ko,
Gumastos siya ng 3,000 yuan. Ngayon, magkano na lang ito maibebenta? Ang disenyo ng gitara ay karaniwan. Medyo luma na rin. Pinakamataas na 500 yuan lang ang maibebenta. Maliit na babae. Dahil ang pianong ito ay napakahalaga sa'yo. Mas mabuting itago na lang ito. Ibebenta ko. Walang mas mahalaga kaysa sa tatay. 1,523. Marami pang kulang para umabot sa 100,000. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Tito, tita, may sakit ang tatay ko. Kailangan niya ng 100,000 yuan para mailigtas. Pakiusap, tulungan niyo ako, bigyan niyo ako ng pera. Tatang, sa hinaharap. Magpapasalamat ako ng sobra, 10,000 pa. Hindi sapat. Papa, paano ba talaga si Tongtong? Para mailigtas ka. Nay, nasaan ka na? Bakit hindi ka pa bumabalik? Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay ang mawala ang aking anak. Kung siya ay buhay pa, gagawin ko ang lahat upang protektahan siya at mahalin siya. Ibigay ang lahat ng magaganda sa mundo sa kanya, anak ni Tita Lee. Ikaw ang aking anak. Hindi. Impossible. Patay na ang anak ko. Ako at si Auntie Lee, pareho ang edad ng anak. Basta makapagpanggap lang ako na anak ni Auntie Lee, siguro makakatulong para mailigtas ang tatay ko. Ako ang iyong anak na babae. May mga sasabihin si Tangtang. Hindi ito basta-basta sinasabi. Patay na ang anak ng tiyahin. Ang tatay ko ay si Lin Tian. Anong sinabi mo? Hindi ako namatay noong taong iyon. Dinala lang ako ng tatay ko. Ngayon ko lang dinalaman ito. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tingnan ito. Tita Lee, pasensya na. Para makapagtiwala ka na ako ang iyong anak, si Tangtang ay makakapag-print ng peking ulat ng wane. Kaya pala, totoo kang anak ko. Nanay. Tangtang. Nanay, kahit sa panaginip, hindi ko inisip na buhay ka pa. Lin Tian, akala ko. Niloko mo ako na wala na ang anak ko. Gusto mo lang talagang iwanan ako. Sobrang walang puso mo. Wala ka man lang iniwang alaala. Para sa akin. Mama Tangtang ay bumalik na. Pasensya na para kay Papa. Kailangang lokohin ka ni Tangtang. Kaya pala nang una kitang makita. Parang napakakilala kita. Kaya pala ikaw ang anak ko. Mama Tangtang, miss na miss kita. Miss na miss ka rin ni Tangtang. Mabait na Tangtang, isasama ka ni Mama pauwi. Dr. Wu, tungkol sa kalagayan ni Ginoong Lin Tian, hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Kailangan na ng agarang operasyon. Ngunit si Tangtang hanggang ngayon, wala pang nahanap ang bayad sa operasyon ng kanyang tatay. Ano ang dapat gawin? Itong 100,000. Sa kahit anong paraan, hindi niya. Kaya bilang isang bata, kamakailan, ang ospital at ang DNA database ng Jiangcheng ay gumawa ng sistema para sa paghahanap ng pamilya. Dalhin mo ang sample ni Tangtang at subukan natin ito. Marahil ay makikita natin ang kanyang ina. Sa ganitong paraan, Ginoong Lin, may pag-asa pa rin siya. Magandang araw, Miss. Huwag kang matakot, dito na. Ang iyong tahanan mula ngayon. Lanan. Ito ang mga binili ng mama para sa iyo. Mga damit na may limitadong edisyon sa buong mundo. Lahat ay pinakauso. At ito rin.
Ito ang mga alahas na kinolekta ng mama sa Jiangsheng. Iba't ibang estilo ang meron. Sa hinaharap, ano man ang gusto mong isuot, isuot mo. At itong mga laruan, lahat ng mga ito ay limitadong edisyon at koleksyon. Sa hinaharap sila ay mga kasama mo na. Ang ganda ng mga damit. Ang cute ng mga laruan. Parang nasa isang teleserye lang. Ang prinsesa. Anong nangyari, Sugar? Ayaw mo ba? Mommy, si Sugar lang ang natatakot. Baka masira niya ang mga ito. Bobo, kung masira, bibili ulit tayo. Ikaw ang maliit na prinsesa ni Mommy. Ang pinakamaganda sa mundong ito. Lahat ng magaganda. Sobrang bait ni Chelly kay Sugar. Sayang, hindi dapat ito para kay Sugar. Sa hinaharap kahit ano paman, gusto ni Sugar. Pwedeng sabihin sa nanay, Mama, gusto ni Tangtang ng 10. Magsisimula na ang party ni Ate Yu. Dapat na tayong umalis. Dadaling kita ni Mama Tangtang sa isang masayang lugar. Tangtang. Kakausapin ni Mama ang Bran para magbigay ng bati. Maghintay ka muna dito. Babalik na si Mama. Lanan. Hintayin mong matapos ang party bago mo kausapin si Tita Lee tungkol sa mga gastusin sa medisina. Mabait na anak. Nasa maliit na patimpalak ng mga mang-aawit ka. Magwagi ng kampyonato. Naging medyo kilala na. Sa pagkakataong ito, siguradong makukuha ko. Kasama si Li Tianhao sa kanta. Magiging sikat agad. Mag-alala ka, nanay. Sino pa ba kundi ako? Nakarapat dapat makasama siya sa kanta. Lanan. Siya na siya. Ikaw magnanakaw. At naglalakas loob ka pang pumunta dito. Noong panahon ng paligsahan, nandun ako sa lugar. Nakita ko mismo na nakuha nila ang kwintas niya. Gaya nito, yung mga taong hindi malinis ang kamay at paa. Paano pa rin siya nandito sa party? Sino ang tumawag sa kanya? Hindi ako nangupit. Meron ba? Malalaman ko lang kapag sinilip ko. Nakita ko na noon pa. Gusto ni Li Tianhao. Kanta niya. Sa pagkakataong ito, hindi ko talaga maaring. Hayaan siyang masira ang magandang pagkakataon ni Nyan Nyan. Halika, ipakita mo sa akin. Saan mo ito itinago? Tingnan. Tingnan. Talagang siya ang nagnakaw. Napakabata pa para magnakaw. Bata pa, bakit hindi natututo ng mabuti? Ito ay ang paborito kong hairpin. Sinasabi mo pang hindi ka nagnakaw. Itong hairpin na ito ay nagkakahalaga ng 20,000 piso. Talagang nahuhumaling na sa pagnanakaw. Sa gitna ng liwanag ng araw, naglakas loob kang gumawa ng masama. Wala akong ginawa. Ikaw ang nagbigay sa akin ito ng sinasadya. Nagmamatigas ka pa sa pagsisinungaling. May sapat na ebidensya. Tulad mo, sikreto kang pumasok para magnakaw. Ganyan ang mga masamang bata. Dapat mong dalhin sa pulisya para magpaliwanag ng maayos. Hindi ganito. Si Chelly ang nagdala kay Tangtang. Ninakaw ni Li Tianhao ang iyong kwintas. Ayaw na ayaw ka pang ang dumating. Paano ka pa nga ba dadalhin dito? Nalaman mo na ba? Hindi lang siya isang magnanakaw, kundi isa rin. Mang-uusap ng kasinungalingan. Kung ang itaas ay hindi tuwid, ang ibaba ay baluktot. Na makakapagpalaki ng ganitong anak. Hindi rin mabuti ang nanay. Na hindi naman. Ngayon ay itataboy kita. Walang mali kay Tangtang. Hindi aalis si Tangtang. Hindi mo ito kayang kontrolin. Iyan walang sinuman ang makakapagligtas sa'yo. Sino ang magtatangkang saktan siya? Pasensya na, nahuli ako. Ayos ka lang ba? Hindi ako magnanakaw. Grabe, si Li Tianhao pala ay nagsusori sa batang ito. Totoo kaya na siya talaga. Ang pumasok sa buhay ni Li Tianhao. Kailan kaya naging ganito kalapit? Ang relasyon nila. Sa nakaraang paligsahan, hindi pa ba may alitan pa? Ang laki ng loob nyo. Na sinubukan nyo pang siraan ako. Hindi namin ginawa yon. Siya ang nanakaw ng hairpin ko. Tama yun.
May ebidensyang malinaw. Kayo pala, ang nagsinungaling kay Lintangtang. Ang tanda-tanda mo na, pero pinahirapan mo ang isang bata. Tama. Sana hindi ka na namin tinulungan. Hindi namin akalain na magagamit kami ng mag-inang ito. Li Tianhao. Sobrang gusto lang naming makuha pagkakataon na makasama kayong kumanta. Noong nakaraan, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo na kami. Seguridad. Ibigay sila sa pulis para asikasuhin. Tandem. Mula ngayon, bawal na si Son Yan Yan. Sa hinaharap kahit anong kantang kompetisyon o iba't ibang salu-salo, hindi ka na pwedeng sumali. Huwag kang magpabaya na mapatigil. Si Li Tianhao at si Lin Tangtang. Siya ay isang magnanakaw. Noong huli niyang nanakaw ang iyong kwintas. Nakalimutan mo na ba? Kami ang papalit para sa'yo. Turuan siya ng leksyon. Ito ba ang sinasabi mo? Ito nga. Ang kwintas na ito ay kanya. Ang kwintas na ito ay natatangi. Paano ito magiging kanya? May dalawang kwintas na ito. Ito ay sa akin. Isa pa ay sa anak kong babae. Si Lin Tangtang ay ang anak kong babae. Anak ni Li Tianhao. Hindi ba siya pumanaw na? Ano ba talaga ang nangyayari? Inggit ang Diyos sa akin. Si Tangtang ay pinatay lang ng tao. Sadyang pag-agaw. Sadyang pagdadala. Paikot-ikot. Sa huli, bumalik pa rin siya sa aking tabi. Yali, ganito ang pagmamahal sa kanyang anak. Ngunit si Tangtang ay niloko ang kanyang damdamin. Sobrang makasarili ko talaga. Ah, ganun pala. Kaya pala si Li Tianhao. Ganun siya kamahal. Kaya pala siya, anak ni Li Tianhao. Impossible. Bakit siya sobrang swerte? Hilahin mo. Huwag, huwag, huwag. Talagang isang malaking araw ito. Congrats kay Reyna Li, na natagpuan ang kanyang anak na babae. Congrats, congrats. Sa pamamagitan ng salu-salo na ito, nais kong ipaalam sa lahat. Dinawin ang dalawang bagay. Una, hindi magnanakaw si Tangtang. Huwag po tayong mag-isip ng masama. Huwag siyang siraan. Pangalawa, ang talento ni Tangtang sa pagkanta ay higit pa sa karaniwan. Sa maliit na kompetisyon ng mga mang-awit, ako ay hindi nakapagbigay ng patas na hatol dahil sa aking mga personal na bagay na nagdulot kay Tangtang na mawalan ng karapat-dapat na karangalang kampiyon. Si Tita Lee ay naglilinaw para sa akin. Pasensya na, Tangtang. Dati, dahil sa akin, nagkamali ako sa'yo. Kaya't, napakarami mong naranasang paghihirap. Maaari mo bang patawarin ang mama? Ang mama ay pinakamabuting mama. Tangtang. Sa pagkakataong ito sa party, kahit na sa ugali, o sa talento sa musika, ikaw ay pinakamainam na kandidato sa pagkanta. Gusto mo bang kumanta ng kantang iyon kasama si mama? Gusto mo bang kumanta ng kantang iyon kasama si mama? 高高的青山上，萱草花开放。采一朵送给我，小小的姑娘，把它编编好，在我心上，陪着你长大了。 再看你做新娘。 Talagang napakagandang kanta. Hindi nakakagulat na mag-ina sila. Ang pagkakaintindihan at damdamin. Sobrang nakakabighani. Parang gusto ko nang umiyak habang nakikinig. 如果有一天懂了忧伤。 想着他就会有好梦一场。
Sumpa, batang ito. Hanapin mo si Lin Tangtang. Bakit siya nakilala na si Yuyu? Tangtang, hindi ko inasahan na kakalabas lang ng party. Ang video ng aming duet ay sumikat agad at naging viral. Ngayon, lahat sa internet ay nagsasalita tungkol sa amin mag-ina na mga bituin sa industriya ng musika. Ate Lee, pasensya na. Ang bait-bait mo kay Kian Rianye. Pero sinumaling si Kian Zedgirni sa'yo. Ang mga karangalan na ito, hindi dapat mapunta kay Kian Rianye. Hindi pwedeng. Ipagpatuloy pa ito ng ganito. Inay, maari mo bang ibigay sa akin 100,000 piso ba? Gusto kong iligtas si tatay. Anong nangyari kay Lin Tian? Nagkaroon ng aksidente si tatay 1 taon na ang nakalipas. May bara ang kanyang utak. Kailangan ng operasyon. Nagkaroon ng aksidente. Hindi nakapagtataka na noong huli tayong nagkita. Ang dilim ng mukha niya. Malinaw na nasaktan siya. Sa mabigat na sugat na ito. Pero sinasabi niya na maliit na sipon lang. Siguro, natakot siya na malaman ko. Na hindi ko siya tutulungan. O kaya naman ay talagang wala siyang pakialam. Ayaw ipaalam sa akin. Sabi ni Atwu, kung hindi makakalap ng pera, huli na ang lahat. Nanay, tulungan mo naman si tatay. Hindi pwede. Noong una, iniwan niya ako ng walang awa. At niloko akong namatay ka na. 92, pinahirapan kami ng aking ina at anak. Na magkahiwalay ng 6 na taon. Hindi ko siya kailanman mapapatawad. Ngunit mabuti ang trato ng tatay kay Tangtang. Si Tangtang ay may isang tatay lamang. Anumang bagay, maaaring ipagkaloob ng ina sa'yo. Ngunit ang bagay na ito, hindi pwede. Mama, please, Tangtang is begging you. Basta't kaya mong iligtas si Papa. Gagawin ni Tangtang ang lahat para sa'yo. Sige, susundin kita. Salamat, Mama. Papa, tiyak na magiging okay ka. Kung hindi mo ako iniwan noon, hindi naman siguro mapagsasayang ng pera sa operasyon. Dapat mong ipagpasalamat na inaalagaan mo si Kenji Rianye, na isang mabuting bata. Kuya Wu, kumusta ang tatay ko? Nirin, kumusta ang tatay mo? Matagumpay ang operasyon. Tangtang. Itong sabaw ng buto-buto at paa ng baboy. Inalagaan ko ito ng buong umaga. Kakatapos lang ng operasyon ng tatay mo. Kailangan niyang mag-recharge ng lakas. Ito ang bird's nest na binili ng anak ko. Sabi nila, napakabuti nito para sa recovery pagkatapos ng operasyon. Talagang nakakatulong. Yan Taesong Snow Ear Bird's Nest. Magandang pampainit ang mga ito. Ang tamang dami ay makakatulong sa pagbangon ng iyong ama. Salamat sa inyo. Kapag may pera na si Tangtang, tiyak na ibibigay niya ito sa kanila upang magamot ang sakit nila. Bakit ka mag-aalala? Hindi ko inasahan. Ang nanay mo pala ay si Li Tianhao. Ayos na ito. Matapos ang hirap may tamis. Hindi ka na muling magdurusa. Sa mga nakaraang araw, si Tangtang at ang kanyang ama, nakapag-abala kayo ng maraming problema. May 1 milyon dito sa card na ito. Pakibigay na lang po. Huwag. Itong si Sugar. Madali siyang tumulong sa amin. Hindi namin pwedeng tanggapin ang pera niyo. Ito'y maliit na halaga lang. Maliit na pasasalamat. Sa mga araw na ito, salamat sa inyo sa pag-aalaga kay Lin Tian. Kung hindi niyo tatanggapin, mas lalo akong magkakaroon ng hindi kapanatagan sa puso ko. Kaya salamat na lang kay Li Tianhao. Talagang mabait si Chali. Sa mga susunod na pera, dapat ay doble ang ibalik ni Tangtang sa kanya. Sige na. Kakatapos lang ng operasyon ni Ginoong Lin. Huwag masyadong maingay. Magsimula na tayong umalis. Hayaan siyang makapagpahinga ng maayos. Sige, maglakad-lakad na tayo. Sila. Mga tao na may mabuting puso. Noong wala si Tangtang sa ospital, sila ang tumulong sa akin na alagaan ang tatay. Hindi ko alam kailan magigising ang tatay. Huwag kang mag-alala. Ang mga gastusin sa paggamot ng tatay mo sa hinaharap. At may bayad pa para sa caregiver.
Lahat ng iyon ay sasagutin ni nanay. Maraming salamat, hindi lang iyon. Sa pagtulong kay tatay sa bayad ng operasyon. At sa pagbabayad kay Lolo Zhao at sa kanila. Ngayon ay kailangang bayaran. Kay tatay para sa paggamot. Lahat ng ginawa ko ay para sa kanila. Lahat ay dahil sa kanila. Sila ay iyong mga kaibigan. Si Lin Tian ay iyong ama. Basta't gusto mo, gagawin ng mommy mo iyon para sa'yo. Bakit ka umiiyak? May nagawa bang mali ang mommy? May nagawa bang mali ang mommy? Ito ay dahil sa nanay para sa akin. Sobrang bait niya, sobrang bait. Parang si Tangtang. Hindi na makabawi. Bodong bata. Ikaw ay anak ng nanay. Ito lahat ay dapat gawin ng nanay. Basta't ikaw ay masaya at malusog. Lahat ng ginagawa ni nanay gusto niya. Actually, kung talaga ngang si Tongtong ang nanay niya. Sana nga. Pero lahat ng ito ay nakaw ni Tongtong. Pasensya na, Ate Lee. Hindi na pwedeng lokohin pa si Tongtong. Ate Lee, hindi talaga ako. Bakit tawag mo pa ring Ate Lee? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Dapat tawag mo ay Mama. Ako. Huwag ka nang umiiyak. Bukas ay kaarawan ni Mama. Noong nakaraan, si Mama. Tuwing taon ay may mga hiling na makasama ka sa aking kaarawan. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na matupad ang hiling na ito. Kaarawan. Handa ka bang tulungan ng Mama na matupad ang hiling na ito? Malaki ang naitulong ni Chalay sa akin. Kailangan ko rin siyang matulungan. Matutulungan ko siyang matupad ang kanyang pangarap. Kaibigan, anong bibilhin mo? Tito, ang nanay ko ay isang mga awit. Ngayon ang kaarawan niya. Gusto kong bumili ng regalo para sa kanya. Singer ang nanay mo ah. Siguradong magugustuhan niya ang mga instrumentong pamusika. Yung profesional na piano na ito. Maganda ang tunog. 49,000. Dito mas mura. Maaari kang makabili ng higit sa 1,000. Nakabili ng maganda. Akala ko hindi pa ako makakabili ng kahit isang karapat-dapat na regalo. Tito, magkano itong messenger? Magkano? 2,999. Ito ang pinakamahusay na tatak sa loob ng mga waist messenger. Sa lahat. Nakakatulong upang mapabuti ang pagkapagod sa likod. ₱2,524. Kulang pa ng 470. Mag-iisip na si Tangtang ng paraan. Sandali lang. Dito sa akin. Kakatapos lang ng paglilinis. Kailangan mo akong tulungan sa paglilinis. Ibebenta ko sa iyo ang waist protector. Salamat, boss. Sige, lilinisin ko. Malinis na malinis. Walang kahit kaunting alikabok. Talagang may malasakit ang batang ito. Siguradong magugustuhan ito ng mama. Totoo ba? Gusto lang ni Tangtang na mapasaya siya. Lin Tangtang, nalaman mong ang report na ito ay peke. Ahensya ng pagsusuri. Hindi man lang alam kung sino siya. Hindi man lang alam kung sino siya. Tunay na anak ni Yueyu. Walang anuman. Hayaan mo akong tumulong sa'yo. Tapusin ang larong ito. Maligayang kaarawan. Mama, bilisan mo at mag-wish ka na at hipan ang kandila. Unang hiling. Sana si Tangtang ay maaaring malusog at masigla. Huwag nang magdusa sa sakit. Ikalawang hangarin. Nais ko na si Tangtang ay maging masaya. Walang alalahanin sa pagkain at damit. Hindi na kailangang magpuyat. Para sa kabuhayan. Ikawalang pangarap. Sana ako at si Tangtang ay makapagpasaya magpakailanman at mamuhay ng masaya. Sana si Tita Lee ay maging masaya magpakailanman. Nanay, bakit ako lang ang binibigyan mo ng kahilingan? Ang kaarawan ay para sa mga pangarap mo. Mahal na anak para sa nanay. Ikaw ang aking buong mundo. Basta't okay ka lang. Masaya na ang nanay. Ang ganda ng panaginip na ito. Sana ay magpatuloy ito. Sana ay ganun na lang.
Ito ang regalo na ibinigay ko sa'yo, ng Master Fanling, na ikatlong piano konserto. Ito ay wala ng stock. Basta't gusto mo, hahanapin ko para sa'yo. Judge Yanming, talagang salamat sa'yo. Bakit pa tayo kailangang magpasalamat sa isa't isa? Tangtang, anong regalo ang inihanda mo para kay Mama? Anong regalo? Tangtang, ito. Madalas magsulat ng liriko si Mama. Sabi ng boss, ito ay talagang nakakatulong sa suporta sa likod. Wala nang masyadong pera si Tangtang. Huwag kang magreklamo. Hindi inasahan ni Tangtang na ganito ka nag-aalala para sa nanay. Ito ang pinakamahalagang regalo na natanggap ng nanay. Siguradong gagamitin ito ng nanay araw-araw. May isa pa akong napaka-espesyal na regalo na nais kong ibigay sa'yo. Isang regalo para kay Yanming ay napakahalaga na. Bakit mayroon ka pang inihahanda? Itong si Lin Tangtang, hindi siya talaga. Hindi siya yung anak na babae. Niloloko ka niya. Anong sinasabi mo, Yanming? Hindi ko papayagan na siraan mo si Tangtang. Yuyu, ang EL report ni Lin Tangtang ay peke. Anong sinabi mo? Ang tindahang ito ay espesyal na gumagawa ng iba't ibang pekeng ulat. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang mag-check. Tangtang, bakit mo ako niloko? Tita Lee, pasensya na. Talagang hindi makakuha si Tangtang ng 100,000 piso para sa operasyon. Ang anak ninyo, nakita kong namatay siya. Itong si Lin Tangtang ay anak ni Lin Tian mula 6 na taon na ang nakalipas. Sa ibang babae, matagal nang nagtaksil sa iyo si Lin Tian. At saka, ginamit ni Lin Tangtang ang lahat ng ito. Nang niloloko ka. Hindi po, Tita Lee. Makinig ka sa akin. Talagang napakabuti. Lin Tian, noong una, niloko mo ang nararamdaman ko. Ngayon, ang anak mo. Nang niloloko rin ang nararamdaman ko. Ano ba talaga ang gago si Liu? Paulit-ulit mong sinisira ang totoong puso ko. Auntie Lai, hindi ganito ang nangyayari. Makinig ka sa paliwanag ko. Umalis ka na. Bangka-bangka. Lumayas ka. Maliit na sinungaling. Ano ba ang ginawa kong mali? Bakit kailangan mong gamitin ang anak ko? Para lokohin ako. Ano ba talaga ang ginawa kong mali? Tita Lee, pakiusap, patawarin mo ako. Gawin mo kay Tangtang ang kahit ano. Patawarin mo. Lin Tangtang, sasabihin ko sa'yo. Ito ang pinakamalaking galit ko sa buhay. 2 lang ang tao. Ikaw at si Lin Tian. Pasensya na, kasalanan ni Tangtang. Huwag mong sisihin si Papa. Lumabas ka sa akin. Ayaw ko nang makita ka. Tita Lee, pasensya na. Pasensya na. Hawakan mo ang mga marumi mong bagay. Umalis ka. Tita Lee. Tita Lee. Tia Lee. Tia Lee. Alam ni Tangtang na mali siya. Pakiusap, buksan mo siyan, okay ba? Ano mang gusto mong ipagawa kay Tangtang, okay lang. Aking anak. Mama ang may kasalanan sa'yo. Inisip ng mama na ibang tao ka. Binigay mo ang lahat ng pagmamahal mo sa iba. Mali si nanay. Sobrang inutil ni nanay. Pasensya na. Patawarin mo ako, Yuyu. Hindi ko pwedeng hayaan na may mang-agaw sa'yo. Tita Lee, pinapalo mo si Tangtang at sinisigawan. Okay ba? Huwag ka nang magalit. Pasensya na. Dito ka na pumirma. Kaya nga, si tita mismo ang magbibigay ng accompaniment sa'yo. Tangtang. Hindi akalain ni mama kahit sa panaginip. Nandito ka pa.
Pasensya na. 在的玻璃入口成了眼泪。 Tita Lee, Tangtang, gising ka na sa wakas. Isang buong araw at gabi ka nang may lagnat. 8 Wu, si Tita Lee, ang nagdala sa akin sa ospital. Tangtang, huwag ka nang mag-isip ng masyado. Kamakailan lang ang kalagayan ng katawan ng tatay mo ay medyo matatag. Tinatayang magigising na siya sa loob ng 2 araw. Pagdating ng panahon, maaari niyong ayusin ang mga bagay kay Li Tianhao. Pasensya na, Tita Lee. May utos mula sa itaas. Dalhin si Lin Chen palabas. Sa susunod, hindi na siya pwedeng manatili dito sa ospital. Tama. Nagkamali ba kayo? Siguradong may nagkakamali lang dito. Hindi ko nakikita na may mali sa pagitan natin. Walang ganitong hindi pagkakaunawaan. Tita Lee, sa mga araw na ito, lahat ng gastos ng iyong ama sa ospital ay ako ang nagbayad. Para sa operasyon, ituring mo na lang nakabayaran mula sa iyong premyo sa palaro. Hindi ko na ito usisain, pero ibang mga bayarin. 75,331. Hindi nyo naman ito itatanggi, di ba? Tita Lee, magsisikap akong kumita ng pera para maibalik sa'yo. Mas mabuti na lang. Ngayon, titigil na ako sa inyong suporta. Umalis na kayo sa ospital. Tia Lee, hindi pa gumagaling ang tatay ko. Delikado pa siyang pauwi ngayon. Pwede ba kaming maghintay ng ilang araw bago umalis? At ano naman ang pakialam ko dyan? Tia Lee, tungkol dito sa walang anuman, Dad. Kasalanan lahat yan ni Tangtang. Hindi dapat nagkukunwari si Tangtang na anak mo. Tumahimik ka, anong karapatan mong banggitin siya? Ito ang kwintas na ibinigay ko sa anak kong babae. Anong karapatan mong isuot ito? Tita Lee, pasensya na. Tia Lee, maaari mo bang ibigay ito sa akin? Ito ay isang pirma lamang. Lahat ng ito ay isang panlilinlang mo. Bakit ka pa nagpapanggap hanggang ngayon? Masyadong malalim ang damdamin. Basta't ito ay ibinigay ko sa inyo. Lahat ito ay babawin ko. Huwag. Yu, nakalimutan mo na ba kung bakit tayo nandito? Ano ang layunin natin? Palayasin mo siya. Huwag mong galawin ang tatay ko. Hindi ako alis. Tigilan mo. Ginoong Zhao. Guru Li, alam namin na mali si Tangtang, tatay. Sa loob ng maraming taon, hindi pa nagpakita ang kanyang ina. Isang bata. Bayad. Pangalan. 10,000. Kailangan niyang mangolekta ng maraming bote. Hindi niya ito makokolekta. Tama nga. Tangtang. Siyang pinanood nating lumaki. Pera. Magandang bata siya. Ngunit masyado siyang nagmamadali sa pagkakataong ito. Kaya't niloko ka niya. Tungkol sa utang ni Lin Chen sa'yo, tutulungan naming makuha ito. Hindi ka namin pababayaan. At saka, sila ay isang pasyente. Isang bata. Pinalaya sila. Talagang wala ng paraan para mabuhay. Kung ganoon, ay, naawa ka sa kanila. Sino ang maawa sa iyong anak? Nakalimutan mo na ba kung ano ang ginawa nila sa'yo? Sa'yo. Nga. Kakaanak ko pa lang. Ginamit niyo siya ng walang puso. Sino ngayon ang magpapakasaya sa akin? Kayong dalawa, mga manloloko. Karapat dapat lang sa inyo yan. Tao po ang pagkakamali ni Tita Lee, si Tangtang. Walang kinalaman ang tatay. Palayasin siya. Kung gusto mong galawin si Kuya Lintean at si Tangtang, dapat muna kayong dumaan sa amin. Dr. Wu, matapos ang ine na pagsusuri, ito ay
Sino siya? Liu, ang emperatrice ng langit. Ano? Tangtang. Talagang anak ni emperatrice ng langit si Tangtang. Ang saya. Gusto kong ibalita ito sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, binilhan ko kayo ng 1,000,000 bayad sa paggamot. Kayo ba ay mang-isnab at walang utang na loob? Nung ginagawa mo, pakawalan niyo ako. Kuya Xu. Lolo Zhao. Huwag mong saktan ang tatay ko. Ayokong umalis. Bakit ka nang gugulo? Bilisan mo at ipaalis mo silang lahat. Palayasin mo. Tatay. 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 Liu. Si Tangtang ay anak mo. Anong sinabi mo? Sumpa. Na. Tatay, ang galing mo. Sa wakas, nagising ka na. Liu. Noong mga panahong iyon, ako ang nanloko sa'yo. Hindi namatay ang bata. Kinuha ko lang siya. Siya si Tangtang. Talagang mag-ama kayong dalawa. Pati ang paraan ng panlilin lang pareho. Tatay. Ba. 妈妈真的是牙医吗？ Lin Chen. Nandito ka na. Nang nililin lang si Yuyu. Itong si Lin Tangtang. Ay ikaw. At anak ng ibang babae. Tao. Kung hindi si Tangtang. Ang anak mo. Kara. Bakit mo ibinigay ang ping and pendant sa kanya? Ikaw talaga ang nagsabi sa kanya ng lahat ng tungkol sa anak natin. Ng mga bagay tungkol sa amin. Hindi siya karapat-dapat. Hindi ko rin papayagan na makahawa siya kahit kaunti. Yuyu, maniwala ka sa akin. Talaga siyang anak mo. Noong mga panahong iyon, niloko kita dahil wala akong magawa nang kailangan mong sumailalim sa operasyon. Lin Chen, nandito ka pa at nagtatanggol. Gaano pa kalalim ang gusto mong saktan? Si Yuyu. Ako. Tumahimik ka. Ang sinasabi mo ngayon, hindi ko maniniwala kahit isa. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanila? Ano pang ginagawa mo? Walang dapat pang awa. Paalisin mo silang lahat. Huwag lumapit. Tangtang. Bitawan si Tangtang. Bitawan mo ako. Tangtang. Tatay. Tangtang. Guruli. Lumabas na ang resulta ng INE database ng paghahambing. Si Tangtang ay talagang ang iyong anak na babae. Si Tangtang ay talagang ang iyong anak na babae. Gusto mo pa akong lokohin? Dr. Wu, bilang doktor, ang pagtulong sa mga tao na gumawa ng peking dokumento ay labag sa batas. Ginoong Gu, wala akong ganitong kakayahan na gumawa ng peking ulat. Karapatan. Guruli. Ito ay mula sa opisyal na database. Paghahambing ng resulta. Tiyak. Kung kahit ito ay hindi totoo, na hindi kita niloko. Pasensya na. Noong panahong iyon, akala ko si Tangtang ay isang manlilin lang. Hindi ko akalain na siya talaga ang iyong anak na babae. Ikaw talaga ang aking anak na babae. Paano nangyari ito? Bakit ang tindi ng ginawa ninyo? Tatay, kumusta ka? Walang anuman, tatay. Walang anuman si Papa. Tangtang. Huwag. Sisi. Mama. Papa. Lin Chen. Pinipilit niyang bumangon. Mahina na ang katawan. At nahatak pa. Kaya nagkaroon ng pinsala at pagdurugo. Kaya siya nahimatay. Agad na ilipat si Lin Chen sa mataas na silid ng ospital. Lahat ng bagay. Ihanda ang pinakamaganda para sa kanya. Tangtang. Pasensya na, anak. Tita Lee. Salamat sa'yo. Fang. 帮我爸爸
Ang pera ngayon, at ang mga pera noon, ibabalik ko sa'yo. Tang-tang. Yu. Sana ako ang may kasalanan. Noong panahong iyon, dapat sana ay dinala ko kayo ni Tang-tang para muling magpa-test ng paternity. Hindi sana. Nangyari ang malaking hindi pagkakaintindihan. Nagkaroon ng alitan sa pagitan mo at ni Tang-tang. Dahil dito, Kuya Yanming, hindi ito ang kasalanan mo. Ako lang ang masyadong padalos-dalos. Kaya, nasaktan ko si Tang-tang at si Lintian. Pero, sino ang makakapag-isip na itong si Lintian, para sa sariling kapakinabangan, niloko ka at sinabing patay na siya. Lahat ng ito ay kanyang kasalanan. Ano man ang ginawa ni Lintian, si Tang-tang ay aking anak pa rin. Sa pagkakataong ito, ayaw ko nang mawala siya ulit. Lin Tang-tang, Lintian, dapat sana ay makakalabas kayo at makasurvive. Pero talagang nagpa siya kayong lumapit ng walang takot. Kaya huwag niyong sisihin ako kung ako'y walang awa. Papa, ngayon ang kaarawan ni Tang-tang. Sabi mo noon, dadaling mo ako sa amusement park. Pero kailan ka magigising? Tang-tang, inihatid ni nanay ngayon, atong baboy na may toyo, chicken wings na maanghang at maasim. Yung ulam noong nakaraang araw, hindi mo naman kinakain. Di mo alam. Kung meron na yon, gusto mo ba? Daddy, magising ka na agad. Si Qianzi Renji ay pumunta na para kumita. Tang-tang, pasensya na. Alam ng nanay na nagkamali siya. 3 araw na. Ayaw mong makipagkita sa nanay. Sobrang miss na miss ka na ni nanay. Little Bear, gusto mong dalhin ang botelya para kay Tang-tang ba? Pero sabi ng tatay, syempre. Liu, bakit ang useless mo? Kahit suot ang costume ng laruan, natumba ka pa. Ayos ka lang ba? Sinasabi mo na gusto mo ako, kaya ibinibigay mo sa akin ang bote. Salamat, maliit na oso. Di ba? Tang-tang, ayaw mong makita si mama. Maaari kang makasama ni mama ng ganito. Nakapagdaos ng kaarawan. Masaya na ako. Maliit na oso. Ang galing mo ngayon. Kumita ng 300 piso. Dito. Si Tang-tang ay nahihirapan. Napakabata pa niya. Kailangan mong dalhin ang ganito kabigat. Maliit na oso. Ang perang kinita natin ngayon, hahatiin natin ito. Ito ay para kay maliit na oso. Ito ay para kay Tang-tang. Maliit na oso, saan mo ako dadalhin? Ito ay kaligayahan ng 7 taong gulang. Ito ay para kay Tang-tang. Kaarawan, kaarawan, kaarawan. Ang galing mong tumalon, ang ganda. Ang galing-galing mo, maliit na oso. Tanging si Papa lang ang nakakaalam ng aking kaarawan. Paano mo nalaman? Tang, ikaw ang aking anak. Paano naman makakalimutan ni Mama ang iyong kaarawan?
Sa bawat kaarawan mo mula ngayon, hindi kailanman mawawala si Mama. Naiintindihan ni Tangtang. Ito ay lihim. Ito ang maliit na biolin na binili ng tatay para kay Tangtang. Akala ni Tangtang hindi na niya ito makikita muli. Hindi niya inasahan na binili mo ito para sa akin, maliit na oso. Gustong-gusto ni Tangtang ang regalong ito. Salamat sa'yo. Basta't gusto mo, Tangtang. Bibigyan ka ng Mama. Mabilis. 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 Tangtang. Alam ni inay na ayaw mong makita si inay. Pero matagal nang wala si inay. Sa mga taon ng iyong buhay, talagang gustong-gusto ng nanay na makasama ka sa iyong kaarawan. Tangtang. Pwede mo bang patawarin ang nanay? Mainit at nakakapagod ang suot na ito, di ba? Bakit naman? Ako ay isang tunay na reyna. Isang simpleng costume lang ito. Paano naman magiging mahirap para sa akin? Mama, huwag mo nang gawin yan sa susunod. Tangtang. Sa wakas, tinawag mo akong Mama. Ito na ba ang pagpapatawad mo sa akin? Alam ni Mama na nagkamali siya. Hindi na muling gagawin ni nanay ang ganoong bagay kay inay at sayo. Hindi na nananakit si Kindig Enzi kay nanay. Alam ni Kindig Enzi na mahal ni nanay si Kindig Enzi. At niloko ni Kindig Enha si nanay. Pinatawad din ni nanay si Kindig Enzi. Nanay, ang ikatlong hiling ni Tangtang. Alam mo ba kung ano yon? Sobrang mahal ni Tangtang ang kanyang tatay. Ang unang dalawang hiling ay tungkol sa tatay. Ang ikatlong hiling ay dapat tungkol din sa tatay, di ba? Ikatlong hiling ni Tangtang. Sana, laging masaya si nanay. At palaging kasama ang aming pamilya. Niyan. Talagang mabait kang anak kay nanay. Nanay, kailangan nating magdaos ng isang pagtanggap sa pamilya. Para malaman ng lahat. Si Tangtang ay anak na babae ni Liu. Tangtang, nagising na ang tatay mo. Hindi ko akalain si Tangtang. Talagang anak siya ni Guro Li. Kung ganon, maari na kayong magkasama bilang isang pamilya. Dr. Wu. Mukhang mas malala na ang sakit sa bato ko. Nararamdaman ko na marami akong masamang sakit sa katawan. Na umabot na sa gitnang yugto. Kung walang angkop na pinagmula ng bato, 3 buwan na lang ang natitira sa akin. 2 taon na ang nakalipas. Nang ako'y magkasakit sa bato. Nangarap pa ako. Maaari ko sanang samahan si Tongtong hanggang siya'y maging adulto. Ngunit ngayon, mukhang hindi na posible. Marahil panahon na para ibalik si Tongtong kay Yuyu. Ginoolin, huwag kang susuko. Siguradong makakahanap pa tayo ng tamang kidney source. Matagal na tayong naghahanap pero wala pa rin makuha. Wala nang pag-asa. Tungkol sa bagay na ito, sana ay patuloy mong itago ito sa akin. Tatay. Nagmakaawa si Tangtang na magising ka. Hindi ko akalain na totoo nga. Sobrang miss na kita, Maligayang kaarawan, Tangtang. Pasensya na. Hindi nakasama ni Papa si Tantan sa Children's Park. Walang anuman, Papa. Si Mama ay sadyang sinamahan si Tantan sa kanyang kaarawan. Masaya si Tantan. Sinabi pa ni Mama na bibigyan si Tantan maghanda ng isang salu-salo para sa pagkilala. Mukhang gusto mo ang Mama. Sabi ni Tangtang, ang Mama ay ang pinakamabuting mama sa buong mundo. Tama. Sabi rin ng Mama, si Tangtang ang pinakamabuting anak sa buong mundo. Ang saya. Ngayon, makakausap ko na siya ng maayos. Tangtang.
Maaari ka bang lumabas sandali? May kailangan pag-usapan si Papa at si Mama. Salamat sa mga bagay na ginawa mo para sa kanya. Kung hindi mo siya dinala, si Tangtang mula nang siya ay isilang. Dapat sana ay tinamasa na ang lahat ng ito. Lin Chen, bakit mo ako niloko noon? Na si Tangtang ay patay na. Ayaw ko lang ibigay ang aking anak sa isang taong ganito. Hindi ko akalain na makakaligtas ka. Pasensya na, Yuyu. Hindi na ako mabubuhay ng matagal. Sa halip na malaman mo ang katotohanan, at muling tiisin ang sakit ng pagkawala, mas mabuti pang magalit ka sa akin. Hindi lang ako nakaligtas, kundi naging sa hinaharap. Huwag mong isipin na mapaghihiwalay kami ni Tangtang. Pag-aalaga kay Tangtang, ibibigay ko sa iyo. Anong sinabi mo? Noon, tiningnan ko siya. Dahil makakapagbigay siya sa akin ng pera at makapagpapagamot. Ngayon, gumaling na ako. Wala na siyang silbi. Siyempre, kailangan na siyang itapon. Kaya nga, si Tangtang din. Kapag kailangan mo, panatilihin mo. Hindi ba't para lang itapon at ituring na pasanin? Lin Chen, alam mo ba? Para lang kumita, si Tangtang nagpagamot para sa'yo. Sa murang edad, may isang tao sa labas. Naghuhugas ng pinggan. Nangangalap ng basura. Nagtatanghal. Ako ang kanyang ama. Ito ang mga bagay na dapat niyang gawin. Ang mga pagkatalo ay puno ng alaala mo. Para sa iyo, handa akong gawin ang lahat. Ikaw ang wish ni Xu. Lin Chen, paano mo magagawa na iwan siya ng ganito kalupit? Hindi ka karapat-dapat maging ama niya. Kung ganito ka kagusto maging ina niya, ngayon ay ayos na. Pwede mong dalhin siya kahit kailan. Mag-alala ka. Sa susunod, iingatan ko si Tangtang. Wala ka ng koneksyon kay Tangtang. Inay at Itay, nagsusuntukan ba kayo? Hindi nagsusuntukan si Inay at Itay. Sinasabi lang nila, na dadalhin ka nila sa playground. Ito ang iyong wish. Pwede rin naman akong pumunta sa amusement park kasama ng ibang mga bata. Kasama si tatay at nanay. Hindi ko alintana kung ano ang nasa isip mo. Pero sa harap ni Tangtang, nais kong magpanggap kang isang mabuting tatay. Sige na nga, Tangtang. Hayaan mo na si Papa na matupad ang iyong huling hangarin. Bago tayo maghiwalay, ipinapadala ni Papa ang iyong huling regalo. Mama at Papa, magsuot ka na ng cute na rabbit headband para malaman ng iba na tayo ay isang pamilya na. Pinili ni Tangtang ang hairband. Gustong-gusto ito ng Mama. Gustong-gusto rin ito ng Papa. Papa, bakit ka nagdurugo ng ilong? Papa, bakit ka nagdurugo ng ilong? Lin Chen, okay na ba talaga ang sakit mo? Walang anuman. Sobrang tuyo ng panahon. Tara na, Yinliangje, maglalaro tayo, okay ba? Sa susunod, ikaw na bahala, Kindiganye. Para sa handaan bukas. Sobrang gustong makasama ni Kindiganye. Nagawa na lahat ng dapat sabihin at gawin. Hindi na kailangang pumunta. Talagang masyado kang masakit. Huwag mag-alala, hindi ako katulad mo. Kung gusto mong makita si Tangtang, maari kang bumisita anumang oras. Hindi na kailangan. Ano? Ito si Tangtang. Nakasulat dito ang mga karaniwang gawi at ilang mga paalala. Nakasulat ko na lahat. Tatay, pwede bang dalhin si Tangtang pauwi? Tatay, masaya si Tangtang ngayon. Parang nananaginip ako kasama ka at si nanay. Maaari bang
Mahilig matulog na nakatukod ang kumot. Tungkol sa hilig niya kay Tangtang. Alam na alam niya ng malinaw. Talaga bang... Ano ang sinabi mo 6 na taon na ang nakalipas? Sinabi mo, nadadalhin mo ang batang iyon palayo. At hindi na muling makikita sa tabi ni Yueyu. Bakit ka bumalik ngayon? Hindi ako. May sakit ang katawan ko. Kailangan ni Tangtang na kumita ng pondo para sa gamot. Ito ang naging dahilan. Dapat ay namatay ka na lang sa labas. Hindi sana umabot sa ganito ang sitwasyon. Tignan mo kung gaano kaluhong ang pagtanggap ng pamilya. Parang gustong ipagpalaki ni Yueyu siya sa langit. Gu Yanming. Nangyari na ang mga bagay. At saka, si Tangtang ay 6 na taong gulang. Wala kang dahilan para hindi tanggapin ang isang bata. Bakit ako ang dapat sumuko? Ang hindi ko matanggap ay, siya at ang anak mo. Ako at si Yueyu ay magkaibigan mula pagkabata. Sinamahan ko siya ng 20 taon. Kung hindi dahil sa'yo na unang umagaw, matagal na sana siyang kasal sa akin. Ngayon, mayroon na sana siyang sariling anak. 6 na taon na. Kung gusto ka ni Yueyu, matagal na sana kayong magkasama. Tumahimik ka. Aking mga bagay. Hindi mo dapat pakialaman. Hindi ko talaga papayagan ang sinuman. Naagawin si Yueyu. Kumilos ka. Hindi mo na kailangang kumilos. Nakapagdesisyon na akong umalis. Alam ko naman yon. May bata pa pala, hindi ba? Anong gusto mong gawin? Bitawan mo na. Dahil ito ay isang pagtanggap ng kamag-anak. Bilang kanyang uncle. Dapat akong maghanda ng isang malaking regalo para sa kanya. Malapit nang matapos ang ina. Bakit hindi pa dumadating ang tatay? Tangtang. Siguro hindi na darating si Papa. Impossible. Palagi namang hindi nawawala si Papa. Sa anumang activity ni Tangtang, pupuntahan ko siya. Tangtang. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Bitawan mo. Lin Chen. Ako ay laging nagsasalita ng katotohanan. At ang mga hinihingi ko ay napakasimple. Basta't dalhin mo si Lin Tangtang. Tulad ng ginawa mo 6 na taon na ang nakalipas. Palayo sa batang iyon. Hinding-hindi ka na muling makikita sa tabi ni Yueyu. Pero sa pagkakataong ito, pupunta ako sa ibang bansa. Kaya ako ay mapagbigay at pinapalampas ka. Hindi ko kayang dalhin si Tangtang. Mahilig si Tangtang sa kanyang ina. Ayaw niyang sumama sa akin. Ay! Akala mo ba binibigyan kita ng pagpipilian? 6 na taon na ang nakalipas ng iwan ko si Candy Benji. Si Yueyu ay nagdusa ng 6 na taon sa kalungkutan. Ngayon, hindi na ako makikinig sa iyo muli. Tingnan natin. Kung matigas ang iyong dila o ang iyong buto, ibigay mo sa akin. Tangtang. Palagi mong tinatanong kung nasaan ang mama ko. Ngayon, mayroon ka ng mama. Hindi dapat sirain ng papa mo ang buhay mo. Lalo na't hindi na ako magtatagal. Paano ko pa kayang pasanin ka? Naawa ka naman sa batang iyon. Gusto niyang makasama siya at si Yueyu sa masayang buhay. Nangangarap. Sige, tanungin ko ulit. Lalabas ka ba o hindi? Ako ay 3. Hindi kita papayagang magtagumpay. Kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Tatay. Papa, kumusta ka na? Anong ginagawa mo? Sana naghahanap na ako sa'yo. Itong si Lin Chen, gustong kunin si Tangtang nang hindi alam. At saka, kung hindi ka magbibigay ng pera, hindi mo siya makikita. Nagsisinungaling ka, hindi gagawin ni Papa yan. Palagi niyang inaasahan na magkasama kami ng mama. Hindi nakakapagtaka na madali. Mo akong pinayagang dalhin siya. Akala ko ay gusto mong gamitin si Tangtang bilang pusta. Upang bantaan ako. Dahil nangako ako, hindi na ako babalik. Si Gu Yanming ang nagsisinungaling. Tama na, Lin Chen. Hindi ka ba nagbago ng isip? Hindi mo ba ito ginawa ng sapat? Nasa harap na ang katotohanan. Gusto mo pa bang magpanggap? Talagang labis akong nabigo sa'yo. Mama, paano mo mapapaniwalaan ang sinasabi ng taong ito? Nagsisinungaling siya sa'yo. Gusto na niyang patayin ang tatay mo. Noong panahon na yon, ikaw ang tatay. Na walang pusong iniwan ako. Nagsinungaling siya na patay ka na. Ang taong katulad niya ay kayang gumawa ng ganitong bagay. Naniniwala si Tangtang sa tatay niya. Mayroong tiyak na hindi pagkakaintindihan sa mga nangyari noon. Tangtang. Noong mga panahong iyon, sinabi ng tatay mo,
Na hindi niya ako mahal. Tanda ko yon ng mabuti. Hindi, Papa. Sobrang mahal kita. Sinasabi niya sa akin araw-araw. Ikaw ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Ay play mo ang musika mo para kay Tangtang. Sana magkaisa tayong pamilya muli. Tatay, sabihin mo na agad. Sabihin mo na ang katotohanan kay nanay. May tunay bang hindi pagkakaintindihan? Ang batang ito na ang sama. Sira ang lahat ng maganda kong plano. Tangtang. Sabi ni Mama. Totoo lahat iyon. Tangtang, nakita mo ba? 看到了吗？ Isa siyang makasarili at walang pusong tao. Hindi, Papa. Bakit hindi mo sinabi kay Mama ang totoo? Sige na, Tangtang. Huwag na tayong mag-away. Alantin, dahil anak ka, at bilang sariling ama mo, sa usaping ito, hindi na kita papatulan. Inay, hindi ka naniniwala na inosente si tatay. Hindi ka naniniwala sa sinasabi ni Tangtang. Pero naniniwala ka pa rin sa kanya. Sa tingin mo ba, ang tingin mo kay Tangtang ay mas importante kaysa sa isang taong hindi mo kilala? Tangtang. Noong nagkasakit si Mama noon, iniwan ako ng tatay ko ng walang awa. Si Uncle Gu ang nag-donate ng isang bato para sa akin. Kung hindi, matagal na akong patay. Sige na, mga lumang alaala na lang ito. Dapat noon pa man ay naipaliwanag na ang mga bagay na ito. Noong panahon na yon, basta ka na lang umalis. Kung hindi dahil sa donasyon ng kidney ni Yan Mingsheng sa akin, baka matagal na akong namatay. Sigurado ka. Siya ang nag-donate ng kidney sa'yo. Ang aking doktor na si Irai Liu ay sinabi sa akin ng personal na si Yan Mingje ang nag-donate ng kanyang bato para sa akin. Paano? Gusto mo bang sabihin na ikaw ang nag-donate? Sige na nga, dahil kailangan na talagang umalis. Bakit pa magdadagdag ng gulo? Kumpara sa tatay mo. Si Yan Ming ay nagsagip sa buhay ko. Siyempre naniniwala ako sa kanya. Walang kondisyon, laging nasa kanyang panig ako. Mama, ayaw ko kay Papa. Kunjirienzi, ayaw ko na rin kay Mama. Nyunjirienzi, ano ba ang sinasabi mo? Matagal ka nang iniisip ni Mama araw at gabi nitong 6 na taon. Dumaan tayo sa maraming pagsubok. Bago tayo nagkaisa. Bakit ayaw sa'yo ni Nanay? Hindi mo ba sinabing gusto mo si Nanay? Tangtang na sobrang mahal si Nanay. Sa mga nakaraang taon, si Tangtang. Maraming pangarap. Sa bawat panaginip, nandyan si Nanay. Gusto kong bumalik si Mama para sunduin kami ni Papa. Dumating na si Mama, Tangtang. Sundan ka na ni Mama. Totoo nang dumating si Mama. Sa pagkakataong ito, hindi na ako alis pa. Napaka maalalahanin ni Mama sa panaginip ko. Kaya noong unang beses na nakita ni Tangtang si Mama, parang kahawig niya si Mama sa panaginip. Tunay na parang, Inay, Tangtang talaga ang mahal na mahal ka niya. Tangtang, Inay mahal ka rin niya. Pero mas naaalala ni Tangtang. Sino ang nagpakain sa akin ng isang kagat? Sino ang nagpaligaya sa akin sa bawat gabi para matulog? Sino ang nag-alaga sa akin gamit ang lahat ng kanyang pagmamahal? Tangtang. Kaya, Mommy, pasensya na. Dahil hindi mo matanggap si Daddy. Kaya't aalis na si Tangtang kasama si Daddy. Hindi na kami makikialam sa iyo mula ngayon. Lahat ng ito ay kanyang ipinakita. Katatapos lang niyang sabihin na ayaw na niya sa iyo. Paano ko nasabi iyon? Siyempre, si Tangtang ay labis na nalungkot. Mahal na mahal ni Papa si Tangtang. Hindi niya sasabihin iyon. Tangtang, patawad, Papa. Papa, ayaw kong umalis. Bitawan mo ako. Wala akong anak na katulad mo. Lantin, anong ginagawa mo? Yung sinabi ko kanina. Lahat yun totoo. Ayoko na sayo. Hindi naniniwala si Tangtang. Papa, nagbibiro ka ba kay Tangtang? Tama ba? Lantin, sasabihin ko sayo. Kung hindi dahil sa kakayahan mong kumita. Para gamutin ako. Matagal na kitang iniwan. Ngayon, ikaw ay isang pasanin. Lin Chen, hindi ka karapat-dapat na maging tatay ni Tangtang. Maari pang kolektahin ni Tangtang ang mga bote. Maghugas pa ng mga plato. Kumanta pa. Pakiusap, huwag mong alisin si Tangtang. Umalis ka. Sasabihin ko sa'yo. Sa loob ng maraming taon, hindi kita kailanman minahal. 6 na taon na kitang minahal ng buong puso. Mula ngayon, huwag na kitang hanapin.
Papa, huwag iwan si Tianjie. 山上去早把野在地 Ka nang humabol. Hindi siya karapat-dapat na maging tatay mo. Mabait. Sumama ka kay mama. Uwi tayo, okay ba? Hindi, gusto ko si Papa. Papa. Tang-tang. Kailangan mong pakinggan si nanay. Mahalaga ang mabuting buhay kasama si nanay. Ginoong Lin, sa wakas nagising ka na. Anong nangyari? Ginoong Lin, ang iyong kondisyon ay umabot na sa 1 linggo. At umunlad na sa huling yugto. Masyadong mabilis ang paglala. Kung ganito ang mangyayari, hindi aabot ng buwan. Nagawa na ang lahat ng maaari. Wala na akong pagsisisi. Inaasikaso ko ang iyong kidney dialysis surgery. Makakatulong ito para mapabagal ang sakit. Hindi na kailangan. Matagal na akong nakahiga sa kama. 1 buwan na lang ang natitira. Gusto kong lumabas at maglibot. Tang-tang. Kahit nawala na si Papa, may nanay ka pa. Mas mabuti pa ang nanay mo kaysa sa kanya ng 1,000 beses. Kumain ka na lang. Tang, ang tatay mo ay ganyang klaseng tao. Hindi siya karapat-dapat na malungkot ka para sa kanya. Ang tatay ko ang pinakamabuting tao sa mundo. Ikaw, masama kang tao. Ayokong makipag-usap sa'yo. Tang-tang. Pasensya na, Yan Mingjie. Walang anuman. Naiintindihan ko na hindi maganda ang pakiramdam ni Tang-tang. Sige, mauna na ako. Lin Tang-tang. Hintayin mo akong ayusin ang iyong tatay. Babalik ako para sa'yo. Alam ni Mommy Tang-tang na masakit ang nararamdaman mo. Kapag may problema ka, tawagan mo lang si Mommy, ha? Daddy, bakit ayaw mo na kay Tang-tang? Sabi mo noon maghihintay ka hanggang bumalik si Mommy. Magkakasama pa tayong kakanta. Bakit nagbago na lahat si Daddy? Lin Chen. Noong una, iniwan mo ako. Ngayon ay iniwan na si Tang-tang. Paano mo nagagawa yan? Sinabi pa ng mama na ibinili mo sa akin. Ang maliit na biolin dati. Nasaan na ang biolin ni Tang-tang? Ngayon, umalis na si Lin Chen. Ang mga nangyari noon ay hindi dapat malaman. Ano ang sinasabi niya? May kinalaman ba si Papa? Siyempre, noong araw sinabi ko kay Yuyu. Ako ang nag-donate ng bato kay Yuyu. Hindi si Lin Chen. Kung sakaling mawala ang kasunduan sa donasyon ng bato, hindi rin ito makakabuti sa'yo. Noong una, ang nag-donate ng bato sa nanay ko ay si Papa. Bakit hindi nagsasalita si Papa? Kailangan sabihin ni Tang-tang kay Mama. Hindi pwede. Ngayon, si Mama ay hindi naniniwala sa sinasabi ni Papa. Kailangan makuha ni Tang-tang ang kasunduan upang patunayan ang kawalang sala ni Papa. Isa pa, pinahanap ko sa iyo ang tungkol kay Lin Tian. Ano na ang nangyari? May magandang balita pa. Talagang tinutulungan ako ng langit. Panahon na para ako'y makipagkita sa lumang kaibigan na ito. Hindi nakapagtataka na hindi mo sinabi ang katotohanan. Kailangan mo pang iwanan ang batang iyon. Nalaman kong may sakit sa bato siya. Hindi na siya tatagal. Bakit ka nandito? Bumisita lang ako sa'yo. Sa kabila ng lahat. Hanggang ngayon, akala ni Yuyu na ako ang nag-donate ng bato sa kanya. Sabi nga, ikaw pa rin ang aking tagapagligtas. Guyanming ang tanga mo. At ano kung ganun? Sa puso ni Yuyu, ang taong pinaka-pinagkakatiwalaan ko ay ako. Guyanming. Pero bakit? Kahit gaano pa ako kabait sa kanya, hindi pa rin niya makakalimutan ka sa kanyang puso. Yuyu. Yuyu. Maaari mo bang tulungan ako sa isang bagay? Mawawala ka na sa isip ni Yuyu. Nang tuluyan. Guyanming. Lin Chen. Ikaw. Bakit mo ako pinatay? Lin Chen.
Liu. Ano? Sinaksak ni Lin Chen. Si Ginoong gugamit ang kutsilyo. Ako na ang pupunta. Hinding-hindi sisaksakin ni Papa ang iba. Siguradong may masamang tao na gumagawa ng masama. Kailangan ni Tangtang hanapin. Kasunduan sa pag-donate ng bato. Para iligtas si Papa. Lahat ng ito ay kasalanan ko, Yuyu. Hindi ko dapat sisihin si Brother Lin Chen. Iwanan si Tangtang. Dito siya nagalit sa hiya. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagpasakit sa sarili mo. Nakita ko mismo. Maaari bang maging hindi totoo? Lin Chen. Lahat ng ginawa ni Jie Yanming. Lahat ito para sa akin at kay Tongtong. Akala mo lang napapatayin mo siya. Talagang masyadong matindi ang puso mo. Ako. Li Qianhao. Si Ginoo Gu ay malakas ang pagdurugo. Kailangan niya ng dugo. Pero kulang ang O-type na dugo sa ospital. Pupunta na ako sa buong bansa. Para mangalap ng dugo. Hindi na ako makapaghintay. Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Kailangan ng agarang transfusion. Li Qianhao. Mag-isip ka ng paraan agad. Kukunin ko ang kagamitan. Type o blood. Ikaw ang may type na ito. Hindi ko pwedeng ibigay ang dugo ko sa isang taong nagsinungaling laban sa akin. Alan Tin, ikaw ang nagdulot ng ganitong sugat sa kanya. Nasa bingit na siya ng kamatayan ngayon. Hindi ka man lang nakakaramdam ng guilt. Wala na ba? Yuyu. Brother Lin Chen. Ayaw niya kung ayaw niya talaga. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang ako. Brother Yanming, ayos ka lang ba? Maingat niyang pinlano ang lahat ng ito. Walang magiging masama. Nagpapanggap lang siya. Sapat na. Sapat na. Alam mo ba? Mas mahina siya kaysa sa mga normal na tao. Kaysa sa inyo. Talagang gusto mo siyang mamatay. Hindi siya mamamatay. Bakit hindi? Nag-donate siya ng isang kidney para sa akin. Ang pagdurugo ay maaaring magdulot ng shock. Yung kidney na yon, ay ako ang nag-donate. Noong panahon na yon, nag-match tayo sa type. Ngunit ang bayad sa operasyon ay 500,000. Wala akong ganung kalaking pera. Sabi ni Gu Yanming, maaari siyang magbigay. Ang kondisyon ay, hayaan mo akong dalhin si Tangtang at tuluyan kang iwanan. Kuya Lin Chen, alam ko, hindi mo sinasadyang saktan ako. Pero, hindi ka rin pwedeng gumawa ng kasinungalingan para lang mapawalang sala. Noong panahon na yon, matapos kong mag-donate ng kidney kay Yuyu, matapos ang operasyon, nakatulog pa ako ng kalahating buwan. Alam na ni Yuyu lahat niyan. Pwede mo bang hayaan si Yuyu na makita? May sugat ka ba sa likod ng baywang mo? Ang sakit-sakit. Lin Chen, tama na. Lin Chen, gaano ko ba kayo kamahal na iwan niyo ako? Sobrang nagpapasalamat ako kay Yanming na iniligtas ako. Hindi ko akalain na ngayon. Kailangan mo pang makipag-agawan sa kanya sa ganitong bagay. Talagang pinagsisisihan ko na makilala ka. Lin Chen, basta't naniniwala si Yuyu na gusto mong patayin ako. Kahit sabihin mo ang totoo, hindi siya maniniwala. Akala niya na lahat ng ito ay ikaw, na isang dahilan para makaiwas sa kasalanan. Lubos na nadismaya sa'yo. Gu Yanming, talaga namang magaling ka. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ngayon, kailangan mong magbigay kahit ayaw mo. Simulan na natin. Nahanap na. Tama nga, si Papa. Ang kidney na in-donate kay Mama. Pupunta na si Tangtang kay Mama. Tatay, hintayin mo si Tangtang. Sino ka? Ilagay mo ang bagay na yan. Lin Chen, isa ka lang kidney. At may sakit ka sa kidney. Siguradong mamamatay ka sa ganitong pag-donate ng dugo. Pero kung mamamatay ka sa kamay ni Yuyu, may tuturing na rin itong swerte mo.
Ano ang pinakagusto mo? Ikaw. At ang baby. Magkasama magpakailanman. Ako rin. Pasensya na, kailangan kong bawiin ito. Pagkatapos kong umalis, kailangan mong makisama kay Tangtang. Nang mabuti. Kuya Lintian, bakit parang hindi ka masyadong okay? Kakaunti lang ang nahitit. Anong mangyayari? Nagpapanggap lang siyang kawawa. Ituloy mo. Sino ka? Ilagay mo ang mga bagay dito. Ibigay mo sa akin ang mga bagay. Ibigay mo sa akin. Bigyan mo ako. Ay. Tumigil ka dito. Tumigil ka dito. Tumigil ka. Tatay. Tangtang. Nanay. Noong panahong iyon, ang nag-donate ng kidney sa'yo ay si tatay. Na nagpapaliwanag gamit ang part A ay kagamitan. Tangtang. Itong kasunduan. Saan mo ito nakuha? Ikaw, patay kang bata. Ibigay mo sa akin ang kasunduan sa donasyon ng bato. Dr. Liu, noong una sinabi mo sa akin na si Guyanming ang magdodonate ng bato. Ano ang nangyari sa kasunduang ito? Ano ito? Laman dito. Lahat ito ay si Guyanming. Inutusan akong gawin ito. Siya. Ang sugat niya ngayon. Hindi naman kailangan ng transfusion. Ikaw, takot na doktor. Guruli. Sinabi ko na sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako. Tao na. Dr. Liu. Peke na kasunduan. Niloko ang pasyente. Ibigay siya sa istasyon ng pulis. Guruli. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Kaya, noong 6 na taon na ang nakalipas, gusto mong palayasin si Etienne mula sa tabi ko, at pagkatapos ay magpanggap na ikaw ang nag-donate ng kidney. Ngayon, sinisiraan mo si Etienne na sinaktan ka. Kailangan pa ba? Ilagay siya sa panganib ng kamatayan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi lang iyon. Noong panahon ng laban, sinadya kong akusahan si Lin Tangtang na magnakaw ng iyong kwintas. Noong kaarawan mo, ako rin ang sinadyang ilantad ang kanyang pagkatao. At ang pagtanggap ng pamilya. Sinadyang ko rin. Sinadyang ko rin. Pinilit ko si Lin Chen na dalhin ang batang ito. Ngunit ayaw niya. Goksinming, Guyanming, sobrang bobo mo talaga. Ginawa ko ang napakaraming ito. Lahat dahil sa'yo. Gusto ko lang sanang mapalayo ka sa 2 taong ito. At sa akin, ang pinakasikat na mga awit na katulad ko. Pero bakit ikaw? Bakit palaging hindi mo makita ang kabutihan ko? Palaging nag-aalala sa kanila. Puno ng mga plano sa puso na hindi makakatanggap ng gantimpala. Di ba? Kaya, sa buong buhay na ito, hindi tayo kailanman magkakasama. Di ba? Ipapasa kita sa pulis. Mag-ingat ka dyan. Mag-isip-isip ka sa mga nagawa mong mali. Lin Chen, lahat ito ay dahil sa'yo. Mamatay ka na. Yu, bakit mo siya pinoprotektahan? Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Hindi ka dapat humarang sa harap ko kanina. Sobrang delikado si Guyanming kanina. Chen, pasensya na. Noong una, akala ko mali kayo. Kaya nasaktan kayo. Nang sobra. Inay, kasalanan ng masasamang tao. Pero kung ang inay, magtiwala pa sa'yo ng kaunti, hindi na sana ganito ang mga bagay. Ngayon, ang mga bagay na yon ay nasa nakaraan na. Ang pinakamahalaga ay, kami 3 mag-anak, ay sa wakas magkakasama na. Nga, kami ay nagkaisa na bilang isang pamilya. Okay lang si Tangtang. Sa susunod kasama si Papa at Mama. Kakain. Manonood ng ngeye. Kakanta.
Si Tangtang ay maraming bagay na gustong gawin. Kaya niya, ang iniisip ni Tangtang, matutupad ng mga magulang mo para sa'yo. Daddy. Chen. Kuya Wu. Kumusta na talaga ang tatay ko? Stable na ang pangunahing kalagayan niya. Pero ang kanyang kalagayan sa sakit, mas malala na. Anong sakit? 什么病？ Sakit sa bato sa huling yugto. Sakit sa bato sa huling yugto. Hindi ito possible. 这不可能！ 8 Wu. Naglalaro ka kasama si Tangtang. Tama ba? 对不对？ Tatay sa isip. Hindi ba may pamumuo ng dugo? Bakit mayroon pang sakit sa bato? 病呢？ Yuyu. Tangtang. Hindi ko sinasadya. Naitago ito sa inyo. Sa totoo lang, 2 taon na ang nakalipas. Nalaman ko na may sakit ako sa bato. Natatakot lang akong masaktan kayo. Kaya, hindi ko sinabi sa inyo. 2 2 taon na ang nakalipas. Kaya, hindi ka matanggap 这不可能！ na sabihin sa amin ang katotohanan. Kahit na paalisin si Tangtang. Dahil lang sa sakit sa bato mo. Plano ko sanang iparamdam sa inyo na galit ako sa inyo. Hindi ko inasahan na hindi pa rin niyo mapipigilan. Kasalanan ko ito. Kung hindi ka lang nag-donate ng kidney para sa akin. Marahil ikaw ay nagkamali si Tangtang nang napakatagal. Akala ni Tangtang na ang tatay ay nawalan lamang ng malay dahil sa aksidente. Hindi niya kailanman nalaman na may sakit sa bato ang tatay. Lahat ay kasalanan ni Tangtang. Hindi ito tungkol sa inyo. Nagkasakit ako dahil hindi maganda ang kalusugan ko. Hindi nalaman ni Tangtang dahil sinadyang itago ko. Pero kakapanganak lang ni Tangtang ng mga magulang niya. Huwag mawala ng ama si Tangtang. Hindi umalis si Papa kay Tangtang, kundi pinalitan lang niya ang paraan. Ipagpapatuloy niyang samahan si Tangtang. Mag-alala ka. Maglalabas ako ng nationwide na pabuya. Siguradong mahahanap kita. Match. Si Tangtang din ang maghahanap. Maraming kilala si Tangtang. Mga tito at tita. Siguradong matutulungan nila ako. Naniniwala ako sa inyo. Tangtang. Kayo ang pinakamahalaga sa akin. Pag-asa. Sa bawat araw na magkasama tayo. Pwede. Maligayang maligaya tayo. Kaya ba? Tangtang, ang galing-galing mo talaga. Naging maliit na henyo ka na. Liu, okay ka lang ba? Anong meron? Yung bayad mo sa operasyon ni Lolo. Malapit nang gumaling si Lolo. Pakiramdam ko ngayon, mas energisado ako. Nga, pakiramdam namin ngayon ay maganda lahat. Salamat sa'yo, Tangtang. Gamitin mo ang sariling bayad mo sa pagtatanghal para magpagaling sa amin. Ang pera ay maaari pang kitain. Pero si Tangtang, nagnanais lamang na si Ginoong Zhao ay maging malusog. Hahaha. Chen-je, Ginoong Li, si Tangtang ay isang mabuting bata. Kayong mag-anak. Tiyak na magiging masaya kayo. Sa hinaharap. Sinasabi ko lang sakaling hindi na ako nandito. Si Yu at Tangtang. Pakisuyo, alagaan niyo po ng mabuti. Hindi mahanap dito sa bansa. Kaya maghanap sa ibang bansa. Basta may konting pag-asa. Hindi pwedeng sumuko. Papa, sigurado akong gagaan ang pakiramdam mo. Di magtatagal. Makikita ko kayong masaya at maayos. Sapat na yon para sa akin. Nahanap na. Nakatugma ang kidney donor. Ay, ang saya. Pakiusap, tawagin ang aking anak na babae, Lin Tangtang, at ang aking asawa, si Lin Tian.